Habang kami ay naghahapunan bilang isang pamilya, biglang ibinuhos ng aking manugang ang isang buong baso ng red wine sa akin, habang sumisigaw sa gitna ng eleganteng restauran, dukhang pulubi. Tahimik lang akong tumango, walang sinabi, at pinunasan ang aking mukha gamit ang isang serbilyeta. Ang lahat ng mga bisita ay natigilan sa gulat, at lumapit ang manager ng restaurant sa aming mesa. Ang sinabi niya sa aking manugang ay nagpaluwa sa mga mata nito, at namutla ang kanyang mukha sa matinding takot. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Ang kalampag sa pinto ng aking kwarto ay nagsimula eksaktong 6 oras ng umaga. Hindi ito isang magalang nakatok. Ito ay isang agresibong pagpukpok na nagsasabing walang pakialam ang kumakatok kung ikaw ay natutulog, may sakit, o patay na. Gregorio, bumangon ka na. Agad kong nakilala ang boses ng aking manugang na si Lorena. Ang matalas at mapag-utos na tono na iyon ay naging kasing pamilyar na ng tibok ng aking puso sa nakalipas na 6 na buwan. Dahan-dahan akong umupo habang nananakit ang aking mga kasukasuan. Sa edad na 67, may mga umaga na ipinapaalala ng aking katawan ang bawat taon nito. Pababa na ang sigaw ko habang inaabot ang aking bata. Nag-absent ang katulong. Kailangan mong maghanda ng almusal. Buong pamilya, may mga lakad kami ngayon. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Lorena na nakabihis na sa kanyang designer workout clothes na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng budget ng karamihan para sa grocery. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay naiinip na tumatapik sa case ng kanyang telepono. Sa totoo lang, may appointment ako sa doktor ngayong umaga, sabi ko, pinapanatili ang kalmado kong boses. Sa cardiologist. Ilang linggo na itong nakaschedule. Tiningnan niya ako na parabang sinabi kong patag ang mundo. Ang mga problema mo sa kalusugan ay pwedeng maghintay. Nakatira ka dito ng libre, Gregorio. Oras na para pagtrabahuhan mo ang iyong tinutuluyan. Libre. Sa sarili kong bahay. Ang bahay na binili ko 30 taon na ang nakalipas gamit ang pera mula sa aking unang restaurant. Ngunit hindi ko iyon sinabi. Natutunan ko na ang pakikipagtalo kay Lorena ay parang sinusubukan mong kausapin ang isang bagyo. Maghahanda ako ng almusal, mahinang sabi ko. Ngumiti siya, hindi isang mainit na ngiti, kundi isang ngiti ng kasiyahan, at umalis habang ang kanyang mamahaling sapatos ay umuugong sa sahig na gawa sa hardwood na ako mismo ang nagkabit. Nagtungo ako sa kusina. Ang aking anak na si Carlos, ang asawa ni Lorena, ay nakaupo na sa mesa, nag-scroll sa kanyang telepono. Siya ay 39 na taong gulang, ngunit sa masamang paraan ay mukha siyang mas bata. Hindi dahil sa pagiging kabataan, kundi dahil sa pagiging hindi pa buo, parang isang lalaki na hindi pa natututong maging isang tunay na lalaki. Umaga, pa, bulong niya nang hindi man lang tumitingin. Umaga, anak. Nagsimula na akong maglabas ng mga sangkap. Itlog, bakon, tinapay para sa toast, kape. Paulit-ulit ko nang ginawa ang routine na ito sa mga nakalipas na buwan kaya't parang kusa nang gumagalaw ang aking mga kamay. Sa likod ko, narinig ko ang pagbaba ng mga bata. Ang aking mga apo, sina Cynthia at Lito, 19 at 16 na. Sila man lang ay ngumiti sa akin. Hi, Lolo, mahinang sabi ni Cynthia. Umaga, apo. Bumalik si Lorena kasabay ng paglalagay ko ng unang serving ng scrambled eggs sa plato. Umupo siya sa dulo ng mesa, ang dati kong pwesto, at agad na sumimangot. Mukhang sunog itong mga itlog. Tiningnan ko ito. Perpekto naman, malambot, at hindi tuyo, eksakto sa paraan na gugustuhin ng sinumang matinong tao. Kaya kong gumawa ng bago. Ang kape ay halos hindi mainit, pagputol niya, hinawakan ang takure nang hindi man lang nagsasalin ng isang tasa. At sunog ba ang mga toast na yan? Mayroon lamang itong bahagyang ginintuang kayumangging gilid. Kakailanganin mo ng mikroskopyo para masabing sunog ito. Walang sinabi si Carlos. Hindi siya kailanman nagsasalita. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa telepono na parabang ililigtas siya nito mula sa pag-amin sa nangyayari. Ulitin ko, sabi ko. Tumayo si Lorena, kinuha ang kanyang plato, at itinapon ang buong laman nito sa basurahan. Itlog, bakon, toast, lahat. Ulitin mo. At sa susunod, subukan mong huwag kaming pagsilbihan ng basura. May malamig na bagay na namuo sa aking dibdib. Hindi galit, hindi pa. Isang bagay na mas tahimik.
Isang bagay na nabubuo na sa loob ng maraming buwan, marahil mga taon, na unti-unting nagiging malinaw. Gumawa ako ng bagong itlog, bagong bakon, bagong toast. Perpekto na sa pagkakataong ito sa pamantayan ng sinuman. Kumain si Lorena ng walang komento, na sa tingin ko ay ang kanyang bersyon ng pag-apruba. Pagkatapos ng almusal, inihagis niya ang isang nakatuping papel sa counter sa tabi ko. Ang iyong mga gawain para sa araw na ito. Dahil hindi ka napupunta sa doktor, marami kang oras. Binuklat ko ito. 15 na item. Linisin ang lahat ng banyo. I-vacuum ang bawat kwarto. Hugasan ang 2 kotse. Ayusin ang garahe. Linisin ang mga bintana. Plansahin ang mga damit ni Carlos. Pakintabin ang mga kubyertos na pilak. At marami pang iba. Manananghalian si Lorena kasama ang mga kaibigan, sabi ni Carlos, sa wakas ay nagsalita, ngunit hindi pa rin tumitingin sa akin. Babalik siya bandang 4:00. Sige, sabi ko. Tinignan ko ang aking anak, tinitigan ko siya ng husto, naghihintay ng isang bagay, isang pag-amin, isang paumanhin, isang senyales na sa isang lugar sa loob niya, ang batang pinalaki ko ay nabubuhay pa. Tumayo siya at umalis sa silid. Tinignan kong muli ang listahan, pagkatapos ay ang orasan, pagkatapos ay ang numero ng telepono ng opisina ng aking cardiologist, alam kong kailangan kong mag-reschedule muli. At doon ito nangyari. Iyon ang sandali na may isang bagay sa loob ko, isang bagay na yumuyuko na sa loob ng maraming buwan, ay sa wakas ay nabali. Hindi malakas, hindi dramatiko, isang tahimik na pagputok lamang, tulad ng isang alambre na sobrang higpit sa loob ng mahabang panahon. Maingat kong tinupi ang listahan at inilagay sa aking bulsa. Pagkatapos ay numiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, mayroon akong ganap na kalinawan tungkol sa kung ano ang aking gagawin. Hindi ngayon, hindi bukas, ngunit malapit na. Napakalapit na. Akala ni Lorena ay kaharap niya ang isang walang magawang matanda na nawalan na ng apoy. Akala niya ay kaya niya akong itulak ng itulak. At tatanggapin ko lang ito dahil wala akong ibang mapupuntahan, walang ibang mayaalok. Wala siyang ideya kung sino talaga ang kanyang kinakaharap at iyon ang magpapaligaya pa lalo sa gagawin ko. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang gumawa ng ibang uri ng listahan. Hindi mga gawaing bahay, hindi mga gawain, kundi mga plano. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng Lunes na yon sa pagtatrabaho sa listahan ni Lorena tulad ng masunuring alipin na malinaw na tingin niya sa akin. Ang mga banyo ay walang bahid ng dumi, ang mga kotse ay kumikinang, ang mga bintana ay makikita mo ang iyong refleksyon, bawat gawain ay natapos ng eksakto tulad ng iniutos. Ngunit habang ang aking mga kamay ay nagkukuskos at nagpapakintab at nag-aayos, ang aking isip ay nasa ibang lugar, isang lugar na mas interesante. Patuloy kong iniisip kung paano kami nakarating dito. Kailan ito nagsimula? 6 na buwan na ang nakalipas, nang tumawag si Carlos upang sabihin na lilipat sila para tulungan kang alagaan ka, pa, o mas maaga pa. Sa mga maliliit na komento at mapanlibak na tingin na binaliwala ko, dahil gusto kong maniwala na mas mabuti ang aking anak kaysa doon. 3 buwan na ang nakalipas, naaalala ko na humiram si Carlos ng 250,000. Mga bigla ang gastusin, sabi niya, problema sa kotse at ilang hindi inaasahang bayarin. Ibinigay ko ito sa kanya ng walang tanong dahil iyon ang ginagawa ng mga ama. 2 linggo pagkatapos, naglalakad ako sa tapat ng kanyang study at narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigan, tumatawa tungkol sa kanyang bagong golf club membership, 250,000 para sa golf. Nang tanungin ko siya tungkol dito, nag-alangan siyang magpaliwanag tungkol sa kung paano ang club ay para sa networking at mahalaga para sa mga contact sa negosyo. Anong negosyo? Ang kanyang huling 3 startup ideas ay bumagsak sa loob lamang ng ilang buwan. Ngunit pinalampas ko ito dahil ang pagharap sa kanya ay mangangahulugan ng pag-amin sa kung ano ang alam ko na. Ang aking anak ay naging isang taong hindi ko na nakikilala. Pagkatapos ay ang aking kaarawan, Hulyo 15. 67 taong gulang. Nagising ako noong umagang iyon sa isang walang taong bahay. Lahat ay may mga lakad. Walang card, walang tawag, walang pagbati. Noong gabing iyon, nang bumalik sila, sinabi ni Carlos, ay nako. Ngayon ba yon? Pasensya na, pa. Babawi kami sa susunod na taon. Sa susunod na taon. 1 linggo pagkatapos, nagkaroon sila ng malaking party para sa kaarawan ni Lorena.
Catered dinner, mamahaling alak, 50 bisita. Kinwenta ko mula sa mga resibong nakita ko. Humigit kumulang 150,000 para sa isang party. Habang ang aking kaarawan ay nakakuha lamang ng isang walang ganang paumanhin, ngunit ang pinakamasamang alaala, ang patuloy na umuulit sa aking isipan habang inaayos ko ang garahe noong hapong iyon ay mula sa 2 buwan na ang nakalipas. Nag-imbita si Lorena ng mga kaibigan para sa hapunan, mga mayayamang kaibigan, ang uri na gusto niyang pahangain. Inihain ko ang pagkain na aking inihanda, ginagampanan ang papel na itinalaga niya sa akin ng walang reklamo. Matapos kong alisin ang mga plato ng dessert, narinig ko ang kanyang boses mula sa dining room. Si Gregorio, siya ang aming live-in help. Libreng paggawa kung alam niyo ang ibig kong sabihin. Lumipat dito ang ama ni Carlos pagkamatay ng kanyang asawa, hindi na niya kayang mag-isa, kaya kinukop namin siya. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay maging kapaki-pakinabang. Nagtawanan silang lahat. Nakatayo ako sa kusina hawak ang isang tumpok ng maruruming plato, at naramdaman kong may isang bagay sa loob ko na nalanta. Ngayon, 3 buwan ng mga alaala pagkatapos, ang nalantang bagay na iyon ay muling tumutubo, iba, mas matigas, handa. Dumating ang gabi. Tinapos ko ang huling gawain sa listahan ni Lorena at naghanda ng hapunan. Salmon, roasted vegetables, rice pilaf. Kumain sila ng hindi nagpapasalamat. Karaniwang nangyayari. Pagkatapos ng hapunan, habang inilalagay ko ang mga plato sa dishwasher, lumitaw si Cynthia sa kusina. Ang aking apo, 19 taong gulang, umuwi mula sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Mayroon siyang hitsura ng kanyang ina, ngunit salamat na lang at wala sa kanyang pag-ugali. Lolo. Ang kanyang boses ay tahimik, hindi sigurado. Pwede po ba tayong mag-usap sa kwarto nyo? Siyempre, apo. Umakyat kami sa aking maliit na kwarto. Ang pinakamaliit na kwarto sa sarili kong bahay, dahil idineklara ni Lorena na ang master suite, ay mas angkop para sa pangunahing mag-asawa. Lumipat ako sa dating guest room ng walang pagtutol. Isa pang bagay na pinalampas ko. Isinara ni Cynthia ang pinto at inilabas ang kanyang telepono. Mukha siyang takot. Kailangan ko pong ipakita sa inyo ang isang bagay, sabi niya. Hindi po ako nang usisa, promise. Naiwan ni Mama ang ipad niya sa kitchen counter kahapon at naka-unlock ito. At nakita ko ang mga mensahe at ako masyado siyang mabilis magsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-screenshot ako dahil natakot ako at hindi ko alam kung anong gagawin. At Cynthia, humina ka. Ipakita mo sa akin. Ibinigay niya sa akin ang kanyang telepono. Ang unang screenshot ay isang text conversation sa pagitan ni Lorena at isang nagngangalang David Chan. Coldwell Realty. Lorena, kailan po kaya ang pinakamagandang panahon para ilista? Iniisip ko po sa lalong madaling panahon. Pagkatapos. David Chan, pagkatapos po ng kung hindi nyo mamasamain. Lorena, pagkatapos pumanaw ng aking biyenan. Nakapangalan sa kanya ang bahay ngunit mapupunta sa aking asawa. Gusto kong maging handa ang lahat para mabilis ang proseso. Seller's market ngayon. David Chan, naintindihan ko po. Ang mga katulad na property sa inyong lugar ay nagkakahalaga ng nasa 45 milyon. Pagkatapos ng komisyon at mga bayarin, makukuha nyo po ay humigit kumulang 42 milyon. Lorena, perpekto. Itago po natin confidential ito. Hindi niya alam ang mga plano namin. Naramdaman kong may malamig na kumakalat sa aking dibdib, ngunit nagpatuloy ako sa pag-scroll. Ang pangalawang screenshot ay mas malala. Isang text sa isang taong nakasave bilang Jennifer M.E. Lorena, hindi na ako makapaghintay na matapos ang sitwasyong ito. Ang ama ni Carlos ay isang malaking pabigat. Jennifer N., gaano pa katagal sa tingin mo? Lorena, sino ang nakakaalam? Ngunit habang mas marami siyang ginagawa sa bahay, mas maganda. Sabi ng doktor 3 taon na ang nakalipas mayroon siyang sakit sa puso. Lahat ng pisikal na pagtatrabaho ay hindi makakabuti sa kanya. Hayaan na lang natin ang kalikasan ang gumawa ng paraan. Jennifer. Lorena. Ang dilim naman yan. Lorena, praktikal at tapat lang ako. Natural selection, di ba? Binasa ko ito ng 2 beses, 3 beses, sinisigurado kong naintindihan ko ng tama.
Ang aking manugang ay aktibong umaasa na ang pagpapagawa sa akin ng pisikal na gawain ay magtitrigger ng isa pang atake sa puso at plano niyang ibenta ang aking bahay sa sandaling mamatay ako. Lolo, maliit ang boses ni Cynthia. Sorry po talaga. Naisip ko po na dapat niyong malaman, pero sorry po. Tiningnan ko ang aking apo, itong mabait na bata na nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita sa akin ang katotohanan, kahit na nangangahulugan ito ng pagtataksil sa kanyang ina. Niyakap ko siya. Ginawa mo ang tama, mahinang sabi ko. Huwag kang humingi ng paumanhin. At Cynthia, huwag mong sabihin sa iyong mga magulang na ipinakita mo ito sa akin. Hindi pa sa ngayon. Kaya mo ba yon? Tumango siya sa aking balikat. Okay lang po ba kayo? Magiging okay ako, sabi ko, at sinsero ako. Pagkaalis niya, naupo ako sa gilid ng aking kama ng matagal, hawak ang kanyang telepono, tinitingnan ang mga screenshot na iyon. Natural selection, naghihintay na ang kalikasan ang gumawa ng paraan. Ang malamig na bagay sa aking dibdib ay hindi nagalit. Ito ay isang bagay na mas malinaw, mas matalas, determinasyon. Gusto ni Lorena na maglaro ng isang waiting game sa aking buhay. CJ. Maglalaro ako ng ibang uri ng laro, isang laro na hindi niya inaasahan dahil nagkamali siya sa pagmamaliit sa akin. Akala niya ako ay isang sirang-sirang matanda na may mahinang puso at walang mapupuntahan. Wala siyang ideya kung ano talaga ako, kung ano ang aking binuo, kung ano ang aking kayang gawin kapag itinulak ng sobra. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng 2 text message. Ang una kay Ken Oliveros. Kailangan nating magkita bukas. Sa dati nating lugar. Importante. Ang pangalawa kay Elena Brillantes. Oras na para i-update ang aking huling habilin at pag-usapan ang iba pang mga bagay. Pwede mo ba akong makita ngayong linggo? Pareho silang sumagot sa loob ng ilang minuto. At humiga ako sa kama at tumitig sa kisam. 6 na buwan. Ganoon katagal kong ginampanan ang papel ng walang magawang ama, ang mapagpasalamat na bisita, ang maginhawang alipin. 6 na buwan ng paglunok sa aking pride at galit dahil gusto kong maniwala na may kahulugan ang pamilya. Ngunit ang pamilya ay isang two-way street at ginawa itong one-way highway ng aking anak at manugang na dumadaan mismo sa akin. Oras na para baguhin ang daloy ng trapiko. Ipinikit ko ang aking mga mata at mumiti sa dilim. Hayaan nang magsimula ang mga laro. Ang sumunod na umaga, Martes, Setyembre 17, nagising ako ng 5 oras 30 minuto bago pa magsimula ang kalampag, bago pa mapuno ng mga utos ni Lorena ang hangin. Mayroon akong gagawin, ngunit hindi ito ang uri ng trabaho na nasa isip niya. Ginawa ko ang aking karaniwang routine, naghanda ng almusal, nilinis ang kusina, sinimulan ang listahan ng mga gawain na iniwan niya kagabi. Sa sinumang nanonood, ako pa rin ang parehong masunuring matanda na ako sa loob ng maraming buwan. Ngunit natagpuan ko ang voice recorder app ng aking telepono. At sa tuwing magsasalita si Lorena sa akin noong araw na yon, nagre-record ang aking telepono mula sa aking bulsa. Gregorio, ang dumi ng sahig na ito. Gumamit ka ba ng panlinis o itinulak mo lang ang dumi? Gregorio, kailangan kong ipakuha sa iyo ang dry cleaning ko sa kabilang bayan. Ngayon, ano pa ba ang ginagawa mo? Diyos ko naman. Bakit wala kang magawang tama? Tama nga ang nanay ko tungkol sa iyo. Kinolekta ko lahat. Bawat mapanlibak na komento, bawat kaswal na kalupitan, ebidensya. Noong hapong iyon, habang wala si Lorena at si Carlos ay nasa kanyang study, nagkukunwaring nagtatrabaho sa kung anumang pantasyang negosyo na kanyang hinahabol ngayon, kinuhanan ko ng litrato ang pang-araw-araw na listahan ng gawain na iniwan niya. 15 na item ulit. Kinuhanan ko rin ang litrato ang listahan ng nakaraang linggo. Itinago ko silang lahat, maayos na nakafile sa aking desk drawer. Huwebes ng hapon, sinabi ko kay Carlos na kailangan kong mag-asikaso ng ilang bagay. Halos hindi siya tumingin mula sa kanyang laptop. Sige, pa. Bahala ka. Nagmaneho ako papuntang Taguig, sa isang maliit na coffee shop sa Yis, malayo sa anumang lugar kung saan maaaring makita ako ng mga kaibigan ni Lorena. Nandoon na si Ken Oliveros, nakaupo sa isang booth sa likod. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang tumayo. Si Ken ay kasama ko na mula pa sa simula. 12 taon na ang nakalipas, nang buksan ko ang tanawin, isa siyang batang manager na naghahanap ng oportunidad.
Binigyan ko siya ng isa. Ngayon, pinapatakbo niya ang aking flagship restaurant na parang sarili niyang anak. Gregorio. Mahigpit niyang kinamayan ako, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mukhang apurahan ang mensahe mo. Umupo kami. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga screenshot na ibinahagi ni Cynthia. Pagkatapos ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pang-aabuso sa salita, ang pagsasamantala, ang kalkuladong kalupitan. Ang mga mensahe ni Lorena tungkol sa paghihintay na bumigay ang aking puso. Tumigas ang panga ni Ken habang nakikinig. Hindi ko wala akong masabi dyan. Kailangan kong malaman kung nasaan tayo, sabi ko. Pinansyal. Lahat ng 7 restoran, kumpletong larawan. Naglabas siya ng isang tablet at binuksan ang isang file na inihanda na niya. Laging mahusay si Ken. Kabuang halaga ng portfolio, humigit kumulang 900 milyon. Netong taunang kita, 105 milyon. Ang tanawin lamang ay kumikita ng 40 milyon taon-taon. Ang iba ay mahusay din ang performance. Ang Meridian ay tumaas ng 15%. Ang Dalampasigan ay nananatiling matatag. Ang Tuktok ay nanalo na naman ng isa pang nominasyon sa Manila's Best. Pinag-aralan ko ang mga numero. 3 taon na mula nang huli kong tiningnan ang detalyadong financials. 3 taon ng pagpapaubaya sa aking mga manager na asikasuhin ang lahat habang ako ay nagluluksa, nagtatago, nagpapanggap na isang taong hindi ako. May kailangan akong ipagawa sa iyo, sabi ko. Panatilihin mong ganap na confidential ito. Kahit ang ibang mga manager ay hindi pwedeng malaman. Siyempre. Magkakaroon ng isang birthday dinner. Setyembre 28, Sabado ng gabi sa Tanawin. Malaking party reservation sa ilalim ng apelyidong Waiters. Ang anak ko ang magbubuk nito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Ken. Pupunta ang pamilya mo sa Tanawin? Kaarawan ng aking manugang. Hindi niya alam na ako ang may-ari nito. Pati na rin ang aking anak. Ngumiti ako at may isang bagay sa aking ekspresyon na nagtulak kay Ken na sumandal. Akala niya ay bangkarote ako, isang pabigat. Isang bisita sa sarili kong bahay na dapat magpasalamat sa mga tira-tira mula sa kanilang mesa. Diyos ko, bulong ni Ken. Kapag tumawag siya para mag-reserve, ituring mo siyang parang ibang customer. Kapag dumating sila, paupuin mo sila ng maayos. Pagsilbihan mo sila ng walang kapintasan. At kapag dumating ang sandali, at malalaman mo kung kailan, kailangan kong maging handa ka. Handa para sa ano? Para sabihin ang katotohanan. Lumitaw ang pag-unawa sa mga mata ni Ken. Pagkatapos ay isang bagay na parang kasiyahan. Nako, ito ay magiging isang malaking kaganapan. Isa pang bagay. Ang bill para sa gabing iyon. Ilagay mo ito sa aking personal na account. Huwag mo nang ipakita sa mesa. Tumango siya, nagno-note. Masusunod. Biyernes ng umaga, mayroon akong appointment kay Elena Brillantes, ang aking abogado. Ang kanyang opisina ay nasa Makati, 20th floor, na may tanawin ng city skyline na marahil ay mas mahal pa ang renta kada buwan kaysa sa mortgage ng karamihan. Si Elena ang humahawak ng aking mga business affairs sa loob ng 15 taon. Siya rin ang humawak sa estate ng aking asawa nang siya ay pumanaw. Siya ay matalino, masusi, at hindi kailanman hinayaang makulimliman ng sentimiento ang kanyang paghatol. Inilahad ko ang lahat sa kanya. Ang mga screenshot, ang mga recording, ang sistematikong pagsasamantala. Nakikinig siya nang hindi pumuputol, ang kanyang ekspresyon ay lalong lumalamig sa bawat detalye. Gregorio, sabi niya nang matapos ako, ito ay elder abuse, pinansyal at emosyonal. Maaari tayong magsampa ng kasong kriminal. Ayaw ko ng kaso. Gusto ko silang paalisin sa aking bahay. At gusto kong baguhin ang aking huling habilin. Parehong nasa loob ng iyong mga karapatan. Nagbukas siya ng mga dokumento sa kanyang computer. Para sa eviction, malinaw ang batas ng Pilipinas. Ito ay iyong ari-arian. Maaari mong tapusin ang kanilang pag-upa na may 30 araw na paunawa. Dahil sa mga pangyayari, lalo na ang mga mensaheng ito tungkol sa iyong kalusugan, maaari nating pabilisin kung kinakailangan. Sapat na ang 30 araw. Gusto kong gawin ito ng tama. At ang huling habilin? Ang kasalukuyang bersyon ay iniiwan ang lahat kay Carlos. Gusto kong baguhin iyon agad.
Tumango si Elena, nagtatype na. Paano mo gustong i-restructure ito? Ang negosyo, lahat ng 7 restaurant, ang mga ari-arian, ang mga investment account, ay mapupunta sa isang trust para sa aking mga apo, sina Cynthia at Lito. Matatanggap nila ito kapag sila ay 25 na. Hanggang doon, si Ken Oliveros ang mamamahala nito na may naangkop na kabayaran. At ang iyong anak? Isang pisong simbolikong pamana para hindi niya masabing aksidente siyang nakalimutan at questionin ang huling habilin. Hindi man lang kumurap si Elena. Nakakita na siya ng sapat na drama sa pamilya para malaman na minsan, mas maraming sinasabi ang 1 piso kaysa sa 1 milyon. Paano ang iyong bahay? Sa trust din, ngunit mananatili sa akin ang karapatang tumira habang buhay. Pagkatapos kong mawala, ang mga bata na ang magpapasya kung anong gagawin dito. Ito ay isang malaking pagbabago, Gregorio. Kung questionin ito ni Carlos, hindi siya mananalo. Hindi sa ebidensya ng mga mensahe ng kanyang asawa tungkol sa paghihintay na mamatay ako. Hindi sa mga recording ng pang-aabuso, hindi sa dokumentadong pagsasamantalang pinansyal. Sumandal ako. Gawin mong bulletproof, Elena. Ayaw ko ng anumang kalabuan. Bigyan mo ako hanggang Lunes. Ihahanda ko ang lahat, susuriin at handa ng pirmahan. Umalis ako sa kanyang opisina na mas gumaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakalipas na buwan. Hindi masaya. Masyado na akong maraming nawala para sa kaligayahan, ngunit may layunin. Malinaw. Noong gabing iyon sa hapunan, si Lorena ay nasa isang napakasamang mood. Tila, isa sa kanyang mga kaibigan ay nakakuha ng bagong kotse, at ngayon ay kailangan din niya ng isa. Carlos, 3 taon na nating minamaneho ang pagod na lumang Lexus na yan. Lahat ng iba ay nag-upgrade na. Mahal, napag-usapan na natin ito. Ayos pa ang kotse. Siguro sa susunod na taon. Sa susunod na taon? Alam mo ba kung gaano nakakahiya na huminto sa tabi ng isang 5 taong gulang na sasakyan kapag si Sarah ay nagmamaneho ng isang bagong Range Rover? Pinanatili ko ang aking mga mata sa aking plato. Walang sinabi, hinayaan lang ang pamilyar na argumento na dumaan sa akin. Ngunit sa loob, nagbibilang ako. 11 araw hanggang Sabado ng gabi. 11 araw hanggang sa magbago ang mundo ni Lorena magpakailanman. Ang mga araw ay gumapang ng napakabagal. Ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Ang maamong ama, ang mapagpasalamat na bisita, ang maginhawang alipin. Ngunit ngayon, bawat insultong ibinabato sa akin ni Lorena, bawat mapanlibak na kilos mula kay Carlos ay nagdaragdag lamang ng gasolina sa isang apoy na nasusunog ng malamig at matatag. Lunes ng umaga, Setyembre 23, ginawa ni Lorena ang kanyang anunsyo sa almusal. Magkakaroon tayo ng aking birthday dinner sa Sabado ng gabi sa Tanawin. Sinabi niya ito na parabang nag-aanunsyo ng isang moon landing. Nag-imbita ako ng 6 na mag-asawa, ang aking mga tunay na kaibigan. Magandang lugar yan, mahinang sabi ko. Magastos, sinagot niya ako ng isang tingin. Kaya namin, Gregorio. Hindi mo iyon problema. Pupunta ka rin, syempre. Pupunta ako. Ngunit magbihis ka ng maayos. Walang nakakahiya. At umupo ka ng tahimik. Ayaw kong makuha mo ang atensyon. Pinag-aralan ni Carlos ang kanyang kape na parang hawak nito ang mga lihim ng universo. Gagawin ang lahat para maiwasan ang eye contact. Sino ang magbabayad ng bill? Tanong ko, alam ang sagot. Si Carlos ang bahala, mabilis na sabi ni Lorena. Masyadong mabilis. Bulong ni Carlos. Ako na ang bahala. Noong hapong iyon, nasa garahe ako nag-aayos ng mga gamit, isa pang gawain mula sa walang katapusang listahan ni Lorena, nang marinig ko ang mga boses mula sa bintana ng kusina sa itaas ko, si Carlos at Lorena, iniisip na mayroon silang privacy. Sabihin mo lang sa waiter na iginigiit ni pa na magbayad, sabi ni Lorena. Gumawa ka ng isang eksena tungkol sa kung paano niya gustong ilibre tayo. Dadalhin nila sa kanya ang bill, kailangan niyang bayaran ito. At mukha tayong mapagbigay sa pagpayag na sumama siya. Sigurado ka bang may ganoong pera siya? Ang hapunan para sa 14 na sa Tanawin ay maaaring umabot ng 200,000. Mayroon siya. Tiwala ka sa akin, nakita ko ang kanyang mga bank statement. Isang account na may halos 3.5 milyon. Marahil ang kanyang life savings. Perpekto. Ang aking life savings, tama. Kung alam lang nila.
Ngumiti ako sa dilim ng garahe at nag-mental note. Ang 3.5 milyon na yon ay mula sa isang money market account na itinatabi ko para sa mga gastusin sa bahay. Ang tunay na pera, ang 900 milyon sa mga ari-arian ng negosyo, ang mga investment account, ang mga property holdings ay hindi nila nakikita, tulad ng aking intensyon. Miyerkules, Setyembre 25, 2 araw bago ihanda ni Elena ang aking bagong huling habilin, 3 araw bago ang hapunan na magbabago sa lahat. Nasa walk-in closet ako ni Lorena, nag-aayos ng kanyang mga designer handbag matapos niyang ipalinis ang mga ito. Tila, maliraw ang pagkakatupi ko noong huli. Lumitaw siya sa pintuan, nakakrus ang mga braso, ang mukha ay baluktot na sa galit. Seryoso, gaano ba kahirap mag-ayos ng mga bag? Itong Hermes na ito ay dapat nakalagay sa dust bag nito. Itong Chanel ay kailangang nakahiga. Sinusubukan mo ba o sadyang inutil ka? Pasensya na, otomatikong sabi ko. Ang lumang tugon ang ibinibigay ko sa loob ng maraming buwan. Ang pasensya ay hindi nag-aayos ng kawalan ng kakayahan, Gregorio. Nag-init na siya ngayon, tumataas ang kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ng aking asawa sa iyo, ang sarili niyang ama, at hindi mo man lang magawa ang mga simpleng gawain ng hindi nagkakamali. Para kang isang bata. Hindi mas masahol pa. Ang mga bata ay natututo. Ikaw ay may kakulangan lang. Nagpatuloy siya sa loob ng 20 minuto. Bawat ilang pangungusap, makakahanap siya ng bagong anggulo ng pag-atake. Ang aking edad, ang aking pagiging kapaki-pakinabang, ang aking pag-iral. Naglakad si Carlos sa tapat ng closet isang beses habang nagaganap ang galit na pagsasalita, nagka-eye contact kami at nagpatuloy sa paglalakad. Iyon ang sandali na may isang bagay sa aking ekspresyon na marahil ay nagbago dahil biglang huminto si Lorena sa gitna ng pangungusap. Anong iningiti mo dyan? Hindi ko man lang namalaya na nakangiti ako, ngunit. Isang maliit, tahimik na ngiti na nagmula sa isang lugar na malalim at malamig. Wala, sabi ko. Iniisip ko lang ang Sabado. Mukhang magiging isang di malilimutang gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakita ko ang pag-aalinlangan na kumislap sa kanyang mukha, kahit sa isang segundo lang. Pagkatapos ay ngumisi siya at umalis. Siguraduhin mong magbihis ka ng maayos. Simpleng damit. Walang magmumukhang nagpipilit ka. Huwag kang mag-alala, sabi ko sa kanyang papalayo. Magiging eksakto ako sa kung ano ang hinihingi ng okasyon. Biyernes, Setyembre 27. Tumawag si Elena ng 10 oras ng umaga. Tapos na. Ang bagong huling habilin ay nakahanda na, nasuri at nanotaryo na. Maaari kang pumunta ngayon para pumirma. Sinabi ko kay Carlos na mayroon akong appointment. Hindi siya nagtanong kung anong uri. Walang pakialam. Sa opisina ni Elena, binasa ko ang bawat pahina, ang trust structure, ang mga probisyon para sa administrator, ang simbolikong piso para kay Carlos na may malinaw na paliwanag kung bakit iyon lamang ang kanyang matatanggap. Ang appendix ng dokumentasyon na kasama ang mga reference sa mga nakababahalang komunikasyon tungkol sa kalusugan at ari-arian ng testator. Pumirma ako ng 12 beses. Si Elena ay naging saksi, ang kanyang paralegal ay nagnotaryo. Na-file na sa estado simula 3 oras yaf ngayong araw, sabi ni Elena. Ganap na legal, ganap na may bisa. Protektado ka na, Gregorio. Salamat. Sigurado ka ba tungkol bukas ng gabi? Maaari mong ayusin ito ng pribado. Hindi. Sigurado ako. Ipinahiya niya ako sa publiko. Malalaman niya ang katotohanan sa publiko. Iyon ang hustisya. Dahan-dahang tumango si Elena. Kung gayon, sana ay mangyari ang lahat ayon sa iyong plano. Noong gabing iyon, nag-text si Ken sa akin. Handa na ang lahat para bukas. Na-brief na ang staff. Mesa sa E-section. Sasalubungin ka ng maayos. Sumagot ako. Perpekto. Magkita tayo ng 6 oras 30 minuto. Ginugol ni Lorena ang Biyernes ng gabi sa pagsusukat ng iba't ibang damit, hinihiling ang opinyon ni Cynthia. Nahuli ng aking apo ang aking tingin isang beses sa ibabaw ng balikat ng kanyang ina. Mayroong pag-aalala doon at pag-asa. Kinindatan ko siya. Sabado ng umaga, Setyembre 28. Ang araw na pinlano ko sa loob ng 2 linggo ay parang tumagal ng maraming taon bago dumating. Si Lorena ay nasa full preparation mode.
Appointment sa hair salon, nail salon, huling minutong pamimili. Si Carlos ay kinakabahang naglalakad-lakad, marahil ay kinakalkula ang gastos ng gabi sa kanyang isip. Lumayo ako, ginugol ang hapon sa pagbabasa sa aking maliit na kwarto, naghihintay. Alas -5:30, kumatok si Laura sa aking pinto. Aalis tayo ng 6:15. Ano ang isusuot mo? Ipinakita ko sa kanya. Simpleng button-down shirt, madilim na maong, simpleng sapatos, walang magara, walang makakakuha ng atensyon. Sige, mabuti. Manatili ka sa likod ngayong gabi, Gregorio. Ito ang aking selebrasyon, hindi sayo. Naiintindihan ko, sabi ko. Alas -6:15, sumakay kami sa kotse ni Carlos, ang pagod na lumang Lexus na hindi sapat para sa imahe ni Lorena. Ang biyahe papuntang Makati ay tumagal ng 40 minuto. Katabi ko si Cynthia sa likod na upuan. Sa isang punto, pinisil niya ang aking kamay. Pinisil ko rin pabalik. Huminto kami sa harap ng tanawin eksaktong 6:55 sa pamamagitan ng salamin. Nakita ko ang gusaling idinisenyo ko, ang restaurant na itinayo ko mula sa wala. Ang flagship ng isang imperyo na walang sinuman sa kotseng ito ang nakakaalam na umiiral. Sinuri ni Lorena ang kanyang make-up sa huling pagkakataon. Tandaan mo, Gregorio. Tahimik. Huwag kang mag-alala, sabi ko, binubuksan ang pinto ng aking kotse. Hahayaan kong ang aking mga kilos ang magsalita. At pumasok kami sa loob sa kung ano ang magiging pinakamahal na birthday dinner na hindi kailanman gugustuhin ni Lorena. Ang tanawin ay eksakto tulad ng naalala ko. Ang mainit na ilaw, ang eleganteng stonework, ang mga bintanang mula sahig hanggang kisam na may tanawin ng city skyline. Idinisenyo ko ang bawat detalye ng lugar na ito 12 taon na ang nakalipas, at hanggang ngayon ay nakakahanga pa rin. Sinalubong kami ng hostess na may profesional na ngiti. Bata, marahil 23 na may pulidong kilos. Sinanay namin ang lahat ng aming front of house staff na panatilihin. Magandang gabi. Welcome sa tanawin. Reservation para sa waiters, sabi ni Carlos, ang boses ay mahigpit sa kaba. Party of 14 na. May kumislap sa mga mata ng hostess nang marinig niya ang pangalan. Isang segundo lamang ng pagkilala bago bumalik ang kanyang profesional na maskara. Na-brief na ni Ken ang staff. Mahusay. Siyempre po. Dito po ang daan. Nauna sa amin si Lorena, ang kanyang 200,000 na damit ay dramatikong sumasayad. 2 oras siyang naghanda, sinisigurado na perpekto ang bawat detalye para sa kanyang performance ngayong gabi. Sumunod si Carlos sa kanyang rentadong tuxedo, rentado, kahit na mamamatay siya bago aminin iyon kaninuman. At ako. Simpleng button-down shirt, madilim na maong, simpleng sapatos, eksakto kung ano ang iniutos ni Lorena na isuot ko, para hindi ko sila mapahiya sa mga pagpapanggap. Ang kabalintunaan ay masarap. Dinala kami ng hostess sa main dining room, dumaan sa mga mesa kung saan ang mga tao ay gumagastos ng libo-libo para sa mga pagkain na maaalala nila sa loob ng maraming taon, at sa E-section, pribado, liblib na may sariling tanawin ng skyline. Ang inyong mesa, sabi niya, itinuturo ang isang malaking setup na kayang tumanggap ng 14 na nabisita ng komportable. Nagliwanag ang mga mata ni Lorena. Perpekto. Ganap na perpekto. Habang nagsimulang dumating ang ibang mga bisita, pinanood ko ang pamilyar na sayaw. Ang mayayamang kaibigan ni Lorena, o sa halip, ang mga taong desperado niyang pahangain, ay dumating sa kanilang mga mamahaling kotse, kanilang mga designer na damit, kanilang mga praktikadong ngiti. Nakilala ko ang ilang mga pangalan. Richard Hutchins, isang real estate developer. Stephanie Chen, na nagpapatakbo ng isang boutique marketing firm. Jennifer Morrison, na ang yaman ng pamilya ay bumabalik sa 3 henerasyon. Ito ang aspirational circle ni Lorena, ang mga taong gusto niyang maging. Binati nila siya ng mga air kiss at papuri sa kanyang damit. Ang ilan ay tumango ng magalang kay Carlos. Wala sa kanila ang bumati sa akin. Sinigurado ni Lorena na nakaupo ako sa malayong dulo ng mesa, halos sa likod ng ibang mga bisita, malayo sa paningin, malayo sa isip. Ang nakakahiyang kamag-anak na kailangang isama, ngunit hindi dapat mapansin. Tahimik akong umupo at naghintay. Nagsimula ang pag-order na si Lorena ang gumaganap bilang mapagbigay na host. Magsimula tayo sa champagne. Dom Perignon sa tingin ko.
At para sa mga appetizer, kukuha tayo ng mga talaba, ang foie gras, ang caviar service. Pinanood ko ang mukha ni Carlos na lalong namumutla sa bawat item na idinadagdag niya sa order. Alam niya kung magkano ito. Alam niyang wala silang pera. Alam nilang umaasa silang ako ang pagbayari ng bill. Sumandal si Stephanie kay Lorena na may malalaking mata. Lorena, ito ay hindi ka panipaniwala. Paano mo ito nagagawa? Napakamahal ng lugar na ito. Iwinagayway ni Lorena ang isang kamay. Ang kanyang baso ng alak ay sumasalamin sa ilaw. Maayos naman kami. Si Carlos ay nagtatrabaho sa isang malaking proyekto. Napakagandang mga oportunidad. Gumawa si Carlos ng isang tunog na maaaring pagsang-ayon. Ang kanyang malaking proyekto ay bumagsak isang buwan na ang nakalipas nang umalis ang kanyang mga investor, ngunit mas kailangan ni Lorena ang ilusyon kaysa sa katotohanan. Dumating ang mga unang kurso. Mga talaba sa yelo, perpektong seared na foie gras, caviar na may lahat ng tradisyonal na kasama. Dumadaloy ang alak, 25,000 na bote ng Burgundy na in-order ni Lorena nang hindi man lang tinitingnan ang presyo. Tahimik akong kumain, nagmamasid. Ito si Lorena sa kanyang elemento, nagpe-perform ng kayamanan, humihingi ng atensyon, naliligo sa inggit na inaakala niyang kanyang ipinadarama. At paminsan-minsan, kapag sa tingin niya ay hindi nakikinig ang ibang mga bisita, magbabato siya ng mga komento sa akin. Gregorio, napakatahimik mo. Maganda yan. Huwag kang umabot ng ganyan. Gamitin ang tamang table manners. Umupo ka ng tuwid. Nakaslouch ka. Maliliit na hiwa. Maliliit na paalala na sa kanyang hierarchy, nasa ibaba ako ng mga muebles. Umiti ako at walang sinabi. Bandang 8 oras habang inaalis ang mga pangunahing kurso. Si Richard Hutchins, na patuloy na umiinom at lalong lumalakas ang boses sa bawat baso, ay bigla akong napansin sa unang pagkakataon. Lorena, sabi niya, ang kanyang boses ay umaabot sa buong mesa. Hindi pa yata tayo na ipakilala sa lahat. Sino ang Ginoo sa dulo doon? Natahimik ang mesa. Ilang ulo ang lumingon sa akin. Ang ngiti ni Lorena ay naging marupok. Umaasa siyang mananatili akong invisible buong gabi. Iyan si Gregorio, iyan, ang ama ni Carlos. Itinaas ni Richard ang kanyang baso sa akin. Ikinalulugod kong makilala ka, Gregorio. Siguradong ipinagmamalaki mo ang iyong anak. Magalang akong tumango. Salamat. Nakatira siya sa amin, dagdag ni Lorena, ang kanyang tono ay bahagyang nagbago. Inaalagaan namin siya. Kailangan niya ng tulong pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa. Ang paraan ng pagsabi niya ng tulong ay parang kawanggawa na parabang mga santo sila sa pagtitiis sa aking presensya. Napakabait niyo naman, sabi ni Jennifer, kahit na ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na medyo kakatwa ang buong arrangement. Ang pagkakaroon ng isang matandang kamag-anak na nakatira sa iyo ay hindi eksakto ang imaheng ipinopro-project ni Lorena. Alam niyo naman, patuloy ni Lorena, nag-init sa kanyang kwento. Nasa pangatlong baso na siya ng alak ngayon at nawawala na ang kanyang filter. Hindi namin pwedeng basta na lang pabayaan ang pamilya kahit na naging mahirap. Mahirap paano? Tanong ni Stephanie, tunay na mausisa. Maling tanong na itanong kay Lorena kapag siya ay lasing sa alak at validation. Alam niyo na, kailangan niya ng maraming tulong sa bahay. Hindi na niya talaga kayang mag-isa. Kami ang nagbibigay ng lahat. Tirahan, pagkain, pangangalaga. Ito ay isang malaking responsibilidad. Hindi komportabling gumalaw si Carlos sa tabi niya, ngunit walang sinabi. Hindi siya kailanman nagsasalita. Nagsisimula pa lang si Lorena. Si Richard, walang kamalay-malay sa lumalaking tensyon, ay nagpatuloy. So, Gregorio, tumutulong ka sa bahay kapalit ng tirahan at pagkain. Magandang arrangement yan. Bago ako makasagot, tumawa si Lorena. Isang matalas na tawa na maluwag sa alak na masyadong malakas. Tumutulong. Mapagbigay ka naman. Ginagawa niya ang kanyang makakaya sa palagay ko. Sinusubukan naming panatilihin siyang kapaki-pakinabang. Nagbago ang temperatura sa mesa. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay nagsisimula ng hindi maging komportable. Hindi ito ang pulido, magiliw na Lorena na kilala nila. Ito ay ibang bagay. Lorena, nagsimula si Carlos, ngunit nagsalita siya sa ibabaw niya. Hindi, ayos lang. Matatanda na tayo dito.
Si Gregorio ay nakatira sa amin ng walang bayad. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay pagtrabahuhan ang kanyang tinutuluyan, tama. Kahit na sa totoo lang, minsan iniisip ko kung sulit ba ang tulong sa abala. Itinuro niya ang kanyang baso ng alak sa akin. Lagi siyang nasa daan, laging may kailangan. Nanatili akong ganap na tahimik, kalmado, naghihintay. Mukhang gusto ni Jennifer Morrison na mapunta sa ibang lugar. Lorena, siguro dapat Ibig sabihin, pinapakain namin siya, pinapatira, inaasikaso ang lahat ng kanyang pangangailangan, at ano ang nakukuha namin. Isang matanda na halos hindi magawa ang mga simpleng gawain. Nakakapagod. Si Richard, sa wakas, naramdaman na napasok siya sa isang bagay, sinubukang ibahin ang usapan. Well, sigurado akong ginagawa ni Gregorio ang kanyang makakaya. Ang kanyang makakaya? Biglang tumayo si Lorena, ang kanyang upuan ay kumaska sa sahig. Lasing na siya ngayon, lahat ng pagpapanggap ay nawala. Tumaas ang kanyang boses, nangingibabaw sa silid. Ang kanyang makakaya ay pag-ubos ng espasyo. Ang kanyang makakaya ay pagiging pabigat. Ang kanyang makakaya ay pamumuhay sa aming kabutihang loob habang walang naiambag. Ang buong EA section ay natahimik. Kahit ang mga waiter ay natigilan. Alam niyo ba? Kinuha ni Lorena ang kanyang baso ng alak. Kalahati pa rin ang laman ng malalim na pulang burgundy. Magtoys tayo sa katapatan, sa pagtawag sa mga bagay kung ano talaga ang mga ito. Lumakad siya patungo sa akin, hindi matatag sa kanyang mga takong. Bahagyang tumayo si Carlos mula sa kanyang upuan, ang gulat ay sa wakas ay lumabas sa kanyang karaniwang pagiging pasibo. Lorena, huwag. Ngunit hindi na siya nakikinig. Nakatayo siya sa harap ko, bahagyang gumigiwang, ang kanyang mukha ay namumula sa alak at katuwiran. Isang toast, anunsyo niya sa natatakot na silid. Para sa mga freeloader, sa mga taong kumukuha at walang ibinibigay pabalik. Para sa Lee. Itinagilid niya ang kanyang baso, at ang pulang alak ay tumalsik sa aking mukha. Malamig at nakakagulat. Dumadaloy ito sa aking mga pisngi, nagmansa sa aking damit, tumulo sa aking maong. Mga pulubi na nagpapanggap na pamilya. Katahimikan. Ganap na nakakabining katahimikan. Kahit si Lorena ay tila nagulat sa kanyang ginawa. Nakatayo siya doon, hawak ang walang laman na baso, humihingal. Dahan-dahan kong inabot ang aking serbilyeta, pinunasan ang aking mukha ng may sinasadyang pag-ingat, maayos na tinupi ang serbilyeta, at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay tumayo ako, kalmado, mahinahon, at kumaway sa aming waiter. Excuse me, pwede mo bang pakiusap na papuntahin si Ken Oliveros sa mesa? Lumaki ang mga mata ng waiter. Alam niya kung sino si Ken, at halos tumakbo siya papuntang kusina. Anong ginagawa mo, bulong ni Lorena? Ang alak ay nagsisimula ng mawala sa kanyang sistema, pinalitan ng isang bagay na mukhang pag-aalala. Hinihiling ko lang na makausap ang manager, mahinang sabi ko. Hindi ba't iyon ang ginagawa kapag may insidente? 30 segundo pagkatapos, pumasok si Ken sa E-section. Dumiretso siya sa aming mesa, ang kanyang ekspresyon ay profesional na neutral, at nang makarating siya sa akin, gumawa siya ng isang bagay na nagpagulat sa buong silid. Yumuko siya ng malalim at magalang. Waiters, humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagsalubong sa inyo pagdating nyo. Hindi ko alam na kakain kayo sa amin ngayong gabi. Namuti ang mukha ni Lorena, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay namuti muli. Nabulol siya. Tumuwid si Ken at mumiti sa kanya, kahit na ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako po si Ken Oliveros, ang general manager dito sa Tanawin. Maaari ko po ba kayong tulungan? Kilala mo siya, tanong ni Jennifer, itinuturo ako. Kilala mo si Gregorio? Mukhang litong-lito si Ken sa tanong. Kilala siya. Ma'am, nagtatrabaho po ako para sa kanya. Si Gregorio Waiters po ang may-ari ng Tanawin. Siya po ang may-ari ng lahat ng 7 naming restaurant dito sa Metro Manila. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Pinanood ko ang mukha ni Lorena na nagpalit-palit ng emosyon, pagkalito, hindi paniniwala, pag-unawa, matinding takot. Si Richard Hutchins ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ikaw ang may-ari ng restaurant na ito at 6 na iba pa. Kalmadong sabi ko. Itinayo ko ang una 15 taon na ang nakalipas. Pinalago ang negosyo mula doon. Si Ken dito ay kasama ko na sa loob ng 12 taon.
Pinapatakbo niya ang tanawin ng napakaganda. Pero ikaw. Hindi makabuo ng kumpletong pangungusap si Lorena. Sinusubukan ng kanyang utak na pagtugmain ang hamak na matanda na kanyang ipinahiya sa katotohanang nakatayo sa harap niya. Nakatira ka sa aming bahay. Wala kang pera. Ikaw, Lee. Nakatira ako sa aking bahay, marahang pagtatama ko. Ang bahay na binili ko 30 taon na ang nakalipas. Ang bahay na pinaplano ninyong ibenta sa sandaling mamatay ako. Ayon sa iyong mga mensahe sa realtor na yon. David Chan, hindi ba? Napahikbi si Carlos. Tungkol sa pera. Patuloy ko. Marami ako niyan, sa totoo lang. Ang portfolio ng restaurant ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 900 milyon. Ang taunang netong kita ay nasa 105 milyon. Namumuhay ako ng simple dahil sa pagpili. Gusto kong makita kung paano ako tratuhin ng mga tao kapag akala nila wala akong wala. Tumingin ako ng direkta kay Lorena. Lumabas na napaka-edukasyonal pala. Bumukas at sumara ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas. Tumayo si Stephanie Chen. Sa tingin ko dapat na kaming umalis. Hindi pakiusap, sabi ko. Manatili kayo. I-enjoy niyo ang inyong hapunan. Ken, pakisigurado na libre ang pagkain ng lahat ngayong gabi. Ilagay mo sa aking personal na account. Siyempre, they're waiters. Humarap ako kay Lorena sa huling pagkakataon. Maligayang kaarawan, Lorena. Sana ay naging lahat ng iyong inaasahan ang gabing ito. Pagkatapos ay lumabas ako sa aking restaurant, iniwan ang isang mesa na puno ng mga tao na ang opinyon ay desperadong gustong makuha ni Lorena. Lahat sila ngayon ay nakatingin sa kanya na may halo-halong gulat, awa, at paghusga. Ang itsura sa kanyang mukha ay mananatili sa akin ng matagal. Iyon ang eksaktong sandali na napagtanto niyang sinira niya ang lahat. Nagmaneho ako pauwi ng mag-isa noong gabing iyon. Ang katahimikan sa aking kotse ay iba sa katahimikang tiniis ko sa nakalipas na 6 na buwan. Ito ay mapayapa, kasiya siya, ang uri ng katahimikan na dumarating pagkatapos sabihin ang isang katotohanan na matagal mo nang itinatago. Sa likod ko, iniwan ko ang kaguluhan. Si Lorena na sinusubukang magpaliwanag. Si Carlos na natigilan sa gulat. 14 na nabisita na nakasaksi sa kumpletong pagkasira ng imaheng itinayo ni Lorena sa loob ng maraming taon. Naisip ko kung gaano katagal silang nanatili pagkatapos kong umalis, kung sinubukan ni Lorena na iligtas ang gabi, o kung tumakas siya sa kahihiyan. Anuman ang pinsala ay nagawa na. Nagsimulang tumunog ang aking telepono bandang 10 oras si Carlos. Hinayaan kong mapunta sa voicemail. Tumawag siya ulit at ulit, 6 na beses bago siya sumuko. Ang mensaheng iniwan niya ay predictable. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Ito ay hindi ko maintindihan. Pakiusap, tawagan mo ako pabalik. Binura ko ito. Linggo ng umaga, Setyembre 29. Natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Walang kalampag sa aking pinto. Walang utos para sa almusal. Tanging sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng aking kwarto at ang malayong tunog ng mga sigol sa ibabaw ng dagat. Ito ay napakaganda. Bandang tanghali, narinig kong bumukas ang pinto sa harap, mga yabag sa hallway, si Carlos at Lorena na bumabalik mula sa kung saan man sila nagpalipas ng gabi. Marahil ay nagmaneho sila ng maraming oras sinusubukang iproseso ang nangyari. Nanatili ako sa aking kwarto nagbabasa hanggang sa narinig kong umupo sila sa sala. Pagkatapos ay nagbihis ako at bumaba. Nakaupo sila sa sopa. Mukhang hindi nakatulog si Lorena, kumalat ang makeup, magulo ang buhok. Suot pa rin ang 200,000 na damit na ngayon ay parang costume mula sa isang dula na masama ang pagtatapos. Si Carlos naman ay mukhang walang laman. Tumayo ako sa pintuan at hinintay silang mapansin ako. Nagsimula si Carlos. Mayroon kayong 30 araw, kalmadong sabi ko, para humanap ng ibang tirahan. Ito ang aking bahay at gusto kong manirahan dito ng mag-isa. Tumingala si Lorena. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Ganap akong seryoso. 30 araw. Napakalinaw ng batas ng Pilipinas tungkol dito. Pero dito kami nakatira. Ang kanyang boses ay tumataas patungo sa hysteria. Mayroon kaming mga karapatan. Mayroon kayong karapatan sa 30 araw na paunawa na ibinibigay ko sa inyo ngayon.
Si Elena, ang aking abogado, ay inihanda na ang mga papeles. Opisyal na itong ihahatid bukas. Nahanap ni Carlos ang kanyang boses. Pa, alam ko na kagabi ay alam kong hindi dapat ginawa ni Lorena. Hindi dapat ginawa ang ano, tanong ko. Ibinuhos ang alak sa aking mukha. Tinawag akong pulubi, sinabi sa kanyang mga kaibigan na pabigat ako. Aling bahagi ang hindi niya dapat ginawa, Carlos? Wala siyang sagot. O baka, patuloy ko. Ang ibig mong sabihin ay hindi niya dapat ginawa ito sa publiko. Naayos lang kapag ginagawa niya ito ng pribado araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Hindi ganyan, hindi ko eh. Hindi mo ano? Hindi napansin, walang pakialam, o wala lang lakas ng loob na pigilan ito. Tumayo si Lorena, nanginginig sa galit. Ikaw na mapanlin lang na matanda. Nagsinungaling ka sa amin. Hinayaan mo kaming isipin na mahirap ka. Hindi ko kailanman sinabing mahirap ako. Ipinagpalagay niyo yon dahil angkop ito sa kwentong gusto niyo. Ang walang magawang biyenan na buong kabaitang inaalagaan niyo. Inalagaan ka namin. Inilabas ko ang aking telepono. Mayroon akong mga recording, Lorena. Maraming buwan. Bawat insulto, bawat utos, bawat kalupitan. At mayroon akong mga screenshot na ipinakita sa akin ni Cynthia. Ang iyong mga mensahe tungkol sa pagbebenta ng aking bahay pagkatapos kong mamatay, tungkol sa kung paano maaaring pabilisin ng aking pisikal na pagtatrabaho ang aking sakit sa puso. Namuti ang kanyang mukha. Kaya pakiusap, mahinang sabi ko, sabihin mo ulit sa akin kung paano niyo ako inalagaan. Nawala ang laban sa kanya. Bumagsak siya pabalik sa sopa, at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, walang masabi si Lorena. 30 araw, ulit ko. Gamitin niyo ito ng matalino. Umakyat ako pabalik sa itaas at iniwan sila doon. Lunes, Oktubre 1. Sinubukan ni Carlos ang ibang paraan. Pumunta siya sa aking kwarto ng mag-isa, kumatok ng marahan, nagtanong kung pwede kaming mag-usap. Tungkol saan, tanong ko sa kabilang pinto. Pamilya. Pa, pamilya tayo. Wala ba itong kahulugan? Mayroon. Noong ang pamilya ay nangangahulugan ng respeto at suporta sa isa't isa, ngunit binago niyo ito. Ginawa itong pag-aalipin at pagsasamantala. Kaya, hindi, Carlos. Hindi ito nangangahulugan ng kung ano ang iniisip mo. Katahimikan pagkatapos ay mahina. Paano? Sina Cynthia at Lito. Welcome sila dito anumang oras. Ito ay tungkol sa iyo at kay Lorena, hindi sa kanila. Mas maraming katahimikan pagkatapos ay mga yabag na papalayo. Martes, Oktubre 2, nakatanggap ako ng tawag mula kay Elena. Nag-hire sila ng abogado, sabi niya. Isang nagngangalang Marcus Peton. Hindi ako impressed. Karamihan ay divorce work ang ginagawa niya, ngunit agresibo siya. Ano ang kanilang inaangkin? Oral contract para sa mga serbisyo ng pag-aalaga. Sinasabi nilang ipinangako mo sa kanila ang bahay kapalit ng pag-aalaga sa iyo. Gusto nila ng kabayaran para sa 6 na buwan ng hindi nabayarang pagtatrabaho. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. Hindi nabayarang pagtatrabaho. Iyan ang tawag nila dito. Asikasuhin ko ito. Sa pagitan ng iyong mga recording, ang dokumentasyon ng kanilang tunay na sitwasyon sa pamumuhay, at ang mga screenshot tungkol sa iyong kalusugan, wala silang kaso. Alam din ito ni Peton. Ito ay isang Hail Mary. Mabuti, Gregorio. Inaangkin din nilang hindi ka mentally fit, sinasabing maaaring nakakaranas ka ng dementia o cognitive decline. Na may diferensya ang iyong paggawa ng desisyon. Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ko. Dahil hindi ko na sila hahayaang pagsamantalahan ako. Dahil desperado sila. Huwag kang mag-alala. Kukuha tayo ng cognitive evaluation para sa iyo. Madali kang papasa. At pagkatapos ay gagamitin natin ang kanilang maling paratang laban sa kanila sa korte. Huwebes, Oktubre 3. Huling pagtatangka ni Lorena. Naabutan niya ako sa kusina nagtitimpla ng kape. Mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Performance of a lifetime. Gregorio, pakiusap. Pasensya na. Lasing ako. Nagpapasikat ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng iyon. Alam mong hindi. Ibinuhos ko ang aking kape, nagdagdag ng cream, dahan-dahang hinalo. Sinadya mo, sabi ko.
Ang alak ay nagpatapat sa'yo, hindi nagpakalupit. Nandyan na ang kalupitan. Hindi kami kaya nating ayusin ito. Pwede tayong magsimula ulit. Magiging mas mabuti ako. Pareho tayong magiging mas mabuti. Lorena, alam mo ba kung bakit ko itinayo ang mga restoran na yon? Kumurap siya, nalilito sa pagbabago ng paksa. Ano? Itinayo ko ang mga ito dahil mahal ko ang paglikha ng isang bagay na mabuti, isang bagay na nagdudulot ng saya sa mga tao, isang lugar kung saan sila ay tinatanggap at pinahahalagahan at tinatrato ng may dignidad. Tiningnan ko siya ng direkta. Ginugol mo ang 6 na buwan sa paggawa ng aking sariling tahanan na parang kabaligtaran yan, at hindi mo ito mababawi sa pamamagitan ng mga luha. Pero ang bahay, saan kami pupunta? Kahit saan nyo kayang bayaran. May mga apartment sa syudad. Ang ilan ay medyo abot kaya kung handa kayong mamuhay ayon sa inyong kakayahan. Ayon sa aming kakayahan. Alam mo ba kung ano yon? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na maghirap? Alam ko. Sinimulan ko ang aking unang restaurant gamit ang isang pautang at isang pangarap at nagtrabaho ng 18 oras araw-araw sa loob ng 3 taon bago ito naging kumikita. Kaya, Lorena, alam ko kung ano ang pakiramdam at alam kong higit sa sapat ang iyong kakayahan na matuto. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon, tumigas. Magsisisi ka dito kapag nag-iisa ka na sa bahay na ito na walang pamilya, walang nagmamalasakit. Mayroon akong pamilya, pagputol ko, sina Cynthia at Lito, si Ken at ang aking mga restaurant team. Mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin, hindi sa aking mga ari-arian. Ikaw at si Carlos ay hindi ko pamilya. Kayo ay mga taong nagkataon lang nakapareho ko ng ine at address. Naglakad ako palampas sa kanya, hawak ang kape, at iniwan siyang nakatayo sa kusina. 25 araw na lang. Binibilang ko ang mga ito na parang isang bilanggo, nagbibilang pababa tungo sa kalayaan, na sa isang paraan ay totoo. Oktubre 6, Lunes ng umaga, 3 oras nagising ako sa mga ingay sa ibaba, hindi pagnanakaw, kilala ko ang mga tunog na ito. Paglipat ng mga muebles, sinasadyang mga yabag, mga pinto na bumubukas at sumasara. Sinusubukan nilang kumuha ng mga gamit mula sa bahay, nagkakarga sa kanilang kotse sa dilim, umaasang hindi ko mapapansin. Bumangon ako, nagsuot ng bata, at bumaba. Natagpuan ko si Carlos sa dining room, maingat na binabalot ang mga china ng aking yumaong asawa sa diaryo. Ibalik mo yan, sabi ko mula sa pintuan. Nagulat siya, halos mabitawan ang isang plato. Pa, akala ko tulog ka. Halata nga. Ibalik mo yan. Ito ay kay mama. May karapatan din ako. Wala kang karapatan. Ito ang aking bahay. Iyan ang aking ari-arian. Ibalik mo iyan o tatawag ako ng pulis para sa pagnanakaw. Nagtitigan kami sa dilim. Sa wakas, ibinaba niya ang plato. Kailan ka naging ganitong tao? Tanong niya, at may tunay na pagkalito sa kanyang boses. Kailan ka naging napakalamig? Ang araw na napagtanto ko na ang kabaitan na walang hangganan ay kahinaan lamang na naghihintay na pagsamantalahan. Ibalik mo lahat kung saan mo nahanap. Pagkatapos ay matulog ka na. Mayroon ka pang 19 na araw. Ginawa niya ang aking sinabi, ngunit ang tingin na ibinigay niya sa akin na parabang nakakakita siya ng isang estranghero, iyon ay nanatili sa akin. Mabuti, naisip ko. Baka dapat siyang makakita ng isang estranghero. Baka yon ang kailangan para makita ng malinaw. Maya-maya noong umagang iyon, tumawag si Elena na may balita. Ang cognitive evaluation ay nakaschedule para bukas. AI. Patricia Morrison, mahusay ang reputasyon. Gugugol siya ng 3 oras sa pagtetest sa iyo, memorya, pangangatwiran, paggawa ng desisyon, lahat. Makukuha natin ang mga resulta sa loob ng 1 linggo. At pagkatapos ay dudurugin natin ang kanilang kaso. Ngunit Gregorio, may isa pa. Kumpleto na ang dokumentasyon ng huling habilin. Lahat ay naifile na. Sina Cynthia at Lito ang makakakuha ng trust. Si Carlos ang makakakuha ng kanyang piso. Ngunit kailangan mo siyang makita bago ang ika-30. Sabihin mo sa kanya mismo. Bakit? Dahil kung malalaman niya ito mula sa mga dokumento ng korte, sisirain nito ang anumang pagkakataon ng hinaharap na pagkakasundo. At sa kabila ng lahat, sa tingin ko gusto mong iwanang bukas ang pintong iyon. Kahit isang siwang lang.
Tama siya. Ayaw kong aminin na tama siya. Oktubre 8, Miyerkules. Hiniling ko kay Carlos na makipagkita sa akin sa aking study. Pribado, walang Lorena. Pumasok siya na mukhang maingat, depensibo, na parang inaasahan ang isa pang away. Ibinigay ko sa kanya ang dokumento. Basahin mo. Ginawa niya at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha habang binabasa niya ang mga pahina. Pagkalito, pagkatapos ay gulat, pagkatapos ay isang bagay na mukhang pighati. ₱1, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Iiwan mo sa akin ang ₱1. Ito ay standard practice. Pinipigilan kang mag-claim na aksidente kang nakalimutan. Ginagawa nitong contestation proof ang huling habilin. Ang mga bata ay makakakuha ng 800 milyon sa trust at ako ay makakakuha ng isa. Ang mga bata ay nagpakita sa akin ng pagmamahal at respeto. Ipinakita mo sa akin ang iyong likod habang sinisira ako ng iyong asawa. Tumingala siya at may mga luha sa kanyang mga mata. Totoo, hindi ang performance art ni Lorena. Anak mo ako. Na mas nagpapalala pa sa iyong pag-ugali. Alam mo ang tama, Carlos. Pinalaki ka ng maayos. Ngunit pinili mo ang kaginhawahan kaysa sa karakter. Pinili mo ang pag-apruba ni Lorena kaysa sa dignidad ng iyong ama. Sinusubukan kong panatilihing buo ang aking kasal. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa iyong ama. Iyan ang ginawa mong palitan. At nagtataka ka kung bakit ₱1 ang nakukuha mo. Tumayo siya, nanginginig ang dokumento sa kanyang mga kamay. Alam mo ba? CJ, itago mo ang iyong pera. Itago mo ang iyong bahay. Itago mo lahat. Hindi ko kailangan ito. Hindi kita kailangan. Nagsimula siyang lumakad patungo sa pinto. Carlos. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Kapag handa ka nang maging ang lalaking pinalaki ko sa halip na ang taong hinubog ni Lorena. Kapag handa ka nang akuin ang responsibilidad para sa iyong mga pinili at bumuo ng isang bagay na totoo, tawagan mo ako. Hindi para sa pera, para sa respeto. Bawiin mo ito. Ipakita mo sa akin na kaya mo. At kung hindi, kung gayon, magkakaroon ka ng isang ama na sapat ang pagmamahal sa iyo para hayaan kang mabigo, para matuto kang tumayo. Umalis siya nang walang isa pang salita. Oktubre 10, Biyernes. Dumating si Cynthia para makita ako. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak. Sinabi sa akin ni Mama tungkol sa huling habilin, tungkol sa pagkuha ni Papa ng ₱1 lang. Lolo, totoo po ba? Pero bakit po? Anak niyo po siya. Hindi niyo po ba siya mahal? Niyakap ko siya. Mahal ko siya ng sapat para itigil ang pag-enable sa kanya. Ang trust ay hindi parusa sa iyo, apo. Ito ay proteksyon. Pera na makukuha niyo nilito kapag sapat na ang inyong edad para hawakan ito ng may pananagutan, na may mga requirements sa edukasyon at pangangasiwa. Para matutunan niyo ang halaga nito. Ngunit hindi kailanman natutunan ni Papa ang halagang iyon. Hindi kailanman kinailangan. Ibinibigay ko sa kanya ang regalo na dapat kong ibinigay sa kanya 20 taon na ang nakalipas, ang pangangailangang kumita sa sarili niyang paraan. Hindi ito kalupitan. Ito ang huling aral na maaaring ituro ng isang ama sa isang anak na hindi nakikinig sa mga salita. Tahimik siya sa loob ng isang mahabang sandali. Sinasabi po ni Mama sa lahat na masama kayo, na isa kayong halimaw. Alam ko. Ang mga taong pinagsabihan ni Lorena ng kwentong ito maniniwala sila sa kanyang bersyon, o sa akin batay sa kung ano ang naisip na nila tungkol sa mga sitwasyong tulad nito. Kaya kong mabuhay doon. Sorry po talaga na ipinakita ko sa inyo ang mga screenshot na yon. Kung hindi ko po eh. Cynthia, hinawakan ko siya sa braso, pinatingin sa akin. Wala kang ginawang mali. Ipinakita mo sa akin ang katotohanan noong kailangan kong makita ito. Kinailangan iyon ng lakas ng loob. Ang pag-ugali ng iyong ina ay hindi mo kasalanan. Ang mga pinili ng iyong ama ay hindi mo responsibilidad. Naiintindihan mo? Tumango siya, umiiyak pa rin. Ikaw at si Lito ay laging may tahanan sa akin. Laging. Ang pintong ito ay bukas sa inyo anumang oras para sa anumang dahilan. Hindi niyo mawawala ang inyong lolo. Nagkakaroon lang kayo ng kalinawan tungkol sa kung sino ang piniling maging ng inyong mga magulang. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Mahal po kita, lolo.
Mahal din kita, apo, higit pa sa iyong nalalaman. Pagkaalis niya, naupo ako sa aking study at inisip ang halaga ng hustisyang ito. Nanalo ako. Ang bahay ay akin. Ang negosyo ay protektado. Ang aking mga apo ay ligtas. Ngunit nawala ang aking anak. Siguro hindi magpakailanman. Siguro gagawin ni Carlos ang trabaho, gagawin ang mga pagbabago, magiging isang taong karapat-dapat sa pagkakasundo. Ngunit baka hindi. Baka ito ang presyo ng dignidad. Kalungkutan. Ang katahimikan ng isang bahay na walang kasama. Tumingin ako sa bintana sa skyline ng Makati. Inisip ko ang aking mga restoran na puno ng mga taong nagbabahagi ng pagkain at tawanan. Tungkol kay Ken at sa kanyang katapatan. Tungkol kay Elena at sa kanyang karunungan. Tungkol kina Cynthia at Lito at sa kanilang kinabukasan. Hindi nag-iisa na pagtanto ko. Iba, mapili, napapalibutan ng mga taong pinaghirapan ang kanilang lugar sa halip na hingin ito ng basta-basta. Tumunog ang telepono. Si Kenda nag-uulat ng mga kita sa linggo. Maganda ang takbo ng negosyo. Mas maganda pa sa maganda. Pambihira. Iniisip kong bumalik ng mas aktibo, sabi ko sa kanya. Bumalik sa pang-araw-araw. Gustong-gusto namin yan, Gregorio. Namiss ka namin. Namiss ko rin ang sarili ko, sabi ko, at sinsero. 13 araw hanggang sa umalis sina Carlos at Lorena. 13 araw hanggang sa mabawi ko ng tuluyan ang aking tahanan. Binibilang ko ang mga ito, ngunit hindi na parang isang bilanggo, kundi parang isang taong nagpaplano ng isang hinaharap. Oktubre 13, araw ng paglipat. Maaga akong nagising at nagtimpla ng kape, pagkatapos ay umupo sa mesa sa kusina, pinapanood ang pagsikat ng araw sa bintana. Sa loob ng ilang oras, mawawala na sina Carlos at Lorena. Lumipas ang 30 araw eksakto tulad ng hinihingi ng batas. Nakahanap sila ng isang apartment sa Pasay, isang 2-bedroom sa isang complex malapit sa airport. Hindi naman masama, ngunit malayo sa bahay na tinitirhan nila ng libre. Nalaman ko ito mula kay Cynthia, na naghahati ng kanyang oras sa pagitan ng kanilang bagong lugar at pagtulog sa mga kaibigan. Tumanggi siyang ganap na pabayaan ang kanyang mga magulang, ngunit tumanggi rin siyang magpanggap na normal ang lahat. Dumating ang moving truck ng 9 oras. Nanatili ako sa itaas, binibigyan sila ng espasyo para ikarga ang kanilang mga gamit. Sa pamamagitan ng aking bintana, nakikita ko si Carlos na nagbubuhat ng mga kahon, ang kanyang mga kilos ay mabagal at talunan. Inutusan ni Lorena ang mga mover na may matatalas na kilos, ang kanyang boses ay umaabot kahit sa mga saradong bintana. Pagsapit ng tanghali, karamihan sa kanilang mga gamit ay nakaimpake na. Bumaba ako at natagpuan silang gumagawa ng huling walkthrough. Nakita ako ni Lorena at huminto. Sa isang sandali, wala sa amin ang nagsalita. Malapit na kaming matapos, mahinang sabi ni Carlos. Tinitignan lang namin kung nakuha na namin lahat. Huwag kayong mag-alala. Tumigas ang panga ni Lorena. Mukhang may gusto siyang sabihin. Marahil ay may 100 masasakit na salita na handa ng bitawan, ngunit sa pagkakataong ito ay nanatili siyang tahimik. Siguro natutunan na niya na ang mga salita ay may mga kahihinatnan. O baka wala na lang siyang masabi na makakasakit pa sa akin. Habang papunta sila sa pinto dala ang mga huling kahon, huminto si Lorena, lumingon. Sinira mo ang aming pamilya, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halos hindi mapigilang galit. Sana ay kaya mong mabuhay dyan. Inaasahan ko na ito, ang huling pagtatangka na gawin akong kontrabida sa kanyang kwento. Wala akong sinira, Lorena. Itinigil ko lang ang pagpayag na sirain mo ako. May pagkakaiba. Semantics lang yan. Hindi, ito ay pananagutan. Isang bagay na hindi mo pa kailanman kinaharap. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara ito, pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Nagtagal si Carlos sa pintuan. Paani? Paalam, Carlos. Dahan-dahan siyang tumango, pagkatapos ay sumunod sa kanyang asawa palabas sa truck. Pinanood ko mula sa bintana habang sila ay paalis. 33 araw pagkatapos ng umagang iyon, nang kalampagin ni Lorena ang aking pinto humihingi ng almusal, ang aking bahay ay sa wakas ay akin na muli. Ang katahimikan ay malalim. Ginugol ko ang hapon sa walang ginagawa, nakaupo lang, humihinga, umiiral sa isang espasyo na tunay na akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Oktubre 14 na, linggo.
Natulog ako hanggang 1-0. Hindi ka panipaniwalang luho. Gumawa ako ng pancake para sa almusal, kinain ito ng dahan-dahan sa mesa sa kusina habang nagbabasa ng balita sa aking tablet. Walang pumuna sa aking pagluluto. Walang nag-utos na maglinis agad. Walang nangangailangan ng anuman mula sa akin. Ito ay perpekto at ito ay malungkot. Nanalo ako. Alam kong nabawi ko ang aking dignidad na protektahan ang aking mga ari-arian na siguro ang kinabukasan ng aking mga apo. Sa anumang sukat, ito ay tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay may presyo at binabayaran ko ito sa pera ng pamilya. Bandang 3 oras nag-text si Cynthia, pwede po ba akong pumunta dyan? Lagi sagot ko. Dumating siya 20 minuto pagkatapos dala ang isang bag mula sa aking paboritong panaderya. Naupo kami sa sala kumakain ng croissant at umiinom ng kape. At sa isang sandali, hindi namin pinag-usapan ang elepante sa silid. Sa wakas, sinabi niya, nahihirapan po talaga si Papa. Nakakuha siya ng trabaho. Entry-level sales lang, pero mayroon na. Galit si Mama. Sabi niya ay mababa raw ito para sa kanila. Paano mo ito kinakaya? Okay lang po ako. Si Lito po ang mas nahihirapan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagbago lahat ng napakabilis. Akala niya galit kayo sa kanila. Hindi ako galit sa kanila, Apo. Hindi ko lang sila pwedeng payagan na tratuhin ako ng ganoon. Alam ko po. Naiintindihan ko. Mahirap lang pong panoorin silang bumagsak. Hindi sila bumabagsak. Natututo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pakiramdam ay bumabagsak dahil hindi pa nila ito nagawa dati. Tahimik siya sa isang sandali. Lolo, malungkot po ba kayo? Nagulat ako sa tanong. Hindi dahil sa ito ay mapanghimasok, kundi dahil ito ay mapanuri. Minsan, pag-amin ko, ngunit mas mabuti ang malungkot kaysa mabawasan. Mas pipiliin ko ang pag-iisa kaysa sa kawalan ng respeto anumang araw. Oktubre 15, Lunes, bumalik ako sa trabaho. Tunay na trabaho. Hindi lang pag-check-in, kundi tunay na pamamahala muli sa aking mga restauran. Nakipagkita ako kay Ken at sa management team sa Tanawin. Sinuri ang financials, pinag-usapan ang mga plano sa pagpapalawak, tinikman ang mga bagong item sa menu. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman kong ako muli ang sarili ko. Mabuti na nandito ka na ulit, sabi ni Ken habang naglalakad kami sa dining room pagkatapos ng meeting. Mahusay ang team, pero na-miss nila ang iyong vision. Na-miss ko ito. Ang maging bahagi ng isang bagay na itinayo ko, ang paggawa ng isang bagay na mabuti. Lagi kang magaling dyan. Paglikha ng mga espasyo kung saan nararamdaman ng mga tao na pinahahalagahan sila. Huminto siya. Kaya naman napakamali nang nangyari sa iyo sa bahay. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Nagiging mas mabuti na ako ngayon. Iyon ang mahalaga. Oktubre 17. Miyerkules, nag-text si Carlos, pwede ba tayong mag-usap ng personal? Matagal kong tinitigan ang mensahe. Isang bahagi sa akin ay gustong baliwalain ito. Sariwa pa ang sugat, at hindi ako sigurado kung handa na ako sa kung anuman ang dadalhin ng pag-uusap na ito, ngunit umalingaw sa aking isipan ang mga salita ni Elena. Iwanang bukas ang pinto. Kahit isang siwang lang. Sabado, 2 sa bahay. Salamat. Ginugol ko ang susunod na 2 araw sa pag-isip kung nagkakamali ba ako, kung gagamitin ni Carlos ang pagpupulong na ito para subukan ang guilt, manipulasyon, galit, kung magkakaroon ako ng lakas na manindigan kung gagawin niya ito. Sabado ng umaga, kinakabahan ako, katawa-tawa sa edad na 67, na kinakabahan sa pakikipag-usap sa sarili kong anak. Ngunit naroon ito, Oktubre 18, Sabado, 2 oras dumating si Carlos ng eksakto sa oras, nakapansin-pansin. Hindi kailanman naging malakas na punto niya ang pagiging nasa oras. Iba ang itsura niya, mas payat, pagod, ang uri ng pagod na nagmumula sa mahihirap na araw at mas mahihirap na realisasyon. Pinapasok ko siya ng walang salita, dinala sa study. Naupo kami sa tapat ng isa't isa, at sa isang sandali ang katahimikan ay mabigat. Salamat sa pagpayag na makipagkita, sabi niya sa wakas. Anak pa rin kita, Carlos. Hindi iyon nagbago. Hindi ba? Nag-crack ang kanyang boses. Nakita ko ang huling habilin. ₱1. Ganyan lang ang halaga ko sa'yo. Iyan ang kinita mo sa pamamagitan ng iyong mga pinili.
Ang piso ay legal na proteksyon, hindi isang pagtatasa ng iyong halaga bilang isang tao. Tumango siya, napupuno ng luha ang mga mata. Alam ko. Alam ko ang ginawa ko. Ang hinayaan kong mangyari. Mahina ako, pa. Masyado akong nakatuon sa pagpapasaya kay Lorena na nakalimutan ko ng panatilihing desente ang aking sarili. Bakit ka nandito, Carlos? Para humingi ng tawad. Hindi para bawiin ang pera. Alam kong wala na yon. Ngunit para sabihin pasensya na sa hindi pagtatanggol sa'yo. Sa pagpayag na tratuhin kanya ng ganoon. Sa pagiging uri ng lalaki na pinipili ang kaginhawahan kaysa sa karakter. Pinag-aralan ko siya, naghahanap ng mga senyales ng manipulasyon, ng performance, ngunit ang nakita ko lang ay tunay na pagsisisi. Naniniwala akong nagsisisi ka, sabi ko, ngunit hindi sapat ang pasensya. Ikaw ay 39 na taong gulang, Carlos, isang matandang lalaki na may sariling mga anak. Ginugol mo ang iyong buong buhay bilang adulto sa paghahanap ng mga madaling daan. Ang aking pera, ang mga plano ni Lorena, anumang makakatulong sa iyo nang walang tunay na pagsisikap. Binago ko ang huling habilin dahil kailangan mong matutunan ang dapat mong natutunan 20 taon na ang nakalipas. Na ang respeto ay pinaghihirapan, hindi minamana. Sinusubukan ko, pa. Nakakuha ako ng trabaho. Seles lang, pero tapat na trabaho. Pumapasok ako araw-araw. Nagbabayad ako ng mga bill ko. Mabuti yan. Simula yan. Simula. Tumingala siya, pag-asa ay kumikislap sa kanyang mukha. Dahil ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, hindi ang mana, kundi tunay na respeto at koneksyon, kailangan mong ipakita sa akin ang tuloy-tuloy na pagbabago. Maraming taon. Kailangan kong makita kang maging ang lalaking pinalaki ko, hindi ang taong hinubog ni Lorena. Paano sina Cynthia at Lito? Umiti ako, hindi ko napigilan. Makukuha nila ang kanilang trust pagdating nila ng 25. Nakabalangkas para turuan sila ng pinansyal na responsibilidad na may mga requirement sa edukasyon at pangangasiwa. Magiging maayos sila. Higit pa sa maayos. At ako. Makukuha mo ang pagkakataong bumuo ng isang bagay sa sarili mo na matuklasan kung ano ang iyong kayang gawin kapag hindi ka makakaasa sa pera o status ng ibang tao. Iyan ang regalong ibinibigay ko sa iyo, kahit na hindi ito parang isang regalo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Hindi ito parang isang regalo. Hindi dapat. Ang paglago ay bihirang ganoon. Naupo kami sa katahimikan sandali. Pagkatapos ay nagtanong si Carlos, mayroon pa bang daan pabalik para sa atin? Pinag-isipan kong mabuti ang tanong. Siguro kung gagawin mo ang trabaho, kung ipapakita mo sa akin ng tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon na nagbago ka na, kung magiging isang taong umaako ng responsibilidad na naninindigan sa tama kahit na mahirap, pwede tayong mag-usap. Hindi tungkol sa pera, tungkol sa respeto. Iyon lang ang gusto ko. Kung gayon, paghirapan mo. Tumayo siya para umalis, huminto sa pinto. Mahal kita, pa. Alam kong hindi ko ipinakita, pero totoo. Alam ko. At Carlos, mahal din kita. Kaya ko ito ginagawa. Pagkaalis niya, tumayo ako sa bintana, nakatingin sa hapon ng Oktubre. Maganda ang Maynila sa panahong ito ng taon, nagbabago ang mga dahon, presko ang hangin, ang syudad ay lumilipat sa taglagas. Naisip ko ang aking yumaong asawa, kung gaano siya ka-proud na sa wakas ay nanindigan ako para sa aking sarili. Kung paano niya laging sinasabi na ang pag-ibig minsan ay nangangahulugan ng pagpayag na harapin ng mga tao ang mga kahihinatnan para sila ay matuto. Nagtimpla ako ng kape. Walang pagmamadali, walang utos, walang sumisigaw na mali ang pagkakagawa ko. Ang bahay ay tahimik, ngunit ito ay isang mabuting katahimikan, ang katahimikan ng dignidad, ang katahimikan ng isang buhay na nabawi. Tumunog ang aking telepono. Si Ken tumatawag na may mga numero ng linggo. Ang mga restoran ay napakaganda ng takbo, mas maganda pa sa inaasahan. Iniisip kong magbukas ng ika-8 lokasyon, sabi ko sa kanya, baka isang bagay na iba, mas casual. Kasama ako dyan. Ano man ang gusto mong itayo, gagawin natin. Pagkatapos naming mag-usap, ngumiti ako. Nagpapatuloy ang buhay. Hindi sa paraan na naisip ko noong unang lumipat si Carlos, noong umaasa akong pupunan ng pamilya ang kahungkagan na iniwan ng aking asawa, kundi sa isang paraan na tunay, totoo, binuo sa respeto sa isa't isa sa halip na obligasyon.
Nawalan ako ng isang anak, kahit pansamantala, ngunit natagpuan ko muli ang aking sarili, at iyon, natututunan ko, ay sulit sa presyo. Ang araw ay lumulubog sa Manila Bay, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at ginto. Itinaas ko ang aking tasa ng kape sa isang tahimik na toast. Para sa mga pangalawang pagkakataon, para sa dignidad, para sa uri ng pag-ibig na sapat ang tapang para magtakda ng mga hangganan. Ang respeto ay hindi binibili, naisip ko. Ito ay pinaghihirapan araw-araw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.